Ferrero Frappiletto, Tyler. Biglang napalingon si Katrina sa lalaking nasa likuran niya. Habang hawak niya ang kanyang mug ng Frappiletto, pinadagdagan kasi niya iyon ng chocolate syrup sa crew ng bar and restaurant. Sa pagkadismaya niya, ay hindi ang tawang inaasahan niya ang nalingunan niya. Kaboses lamang ito ni Tyler. Hindi. Mas buo ang timbre ng boses ni Tyler kaysa sa lalaki. Mas maganda iyon sa pandinig. Mas kaakit-akit. Ipinilit ni Katrina ang kanyang ulo. Mula nang bumalik siya sa Maynila, ay wala ng ibang laman ang kanyang isipan. Kundi kung makikita pa ba silang ulit ni Tyler, ngayong alam naman niyang napaka-imposible ng bagay na iyon. Napakalayo ng Cebu sa Maynila. Para muli mag-cruise ang kanilang landas ng binata. Nginitian din niya ang lalaki na ngumiti sa kanya. I'm James. Anito, na inilahat ang kanang kamay sa kanya. It's nice to meet you, sabi niya. Pero hindi tinanggap ang pakikipagkamay nito. Normal na kay Katrina yung tipong bigla siyang nalapitan ng isang lalaki sa isang pampublikong lugar para magpakilala. At malamang, isa na naman si James sa napakaraming lalaki nagtangkang makipagkilala sa kanya. Gagamitan siya nito ng charm, bobolahin, at makikipagmabutihan. Pero hindi siya ang tipo ng babae na madaling mauto ng mga lalaki. Hindi nga ba? Hindi ba tagpauto na nga ang puso niya kay Tyler? Napapitlag si Katrina na may tumapik sa kanyang balikat. Pagangatian ng tingin, ay nakita niya si Elise. Hindi na inamalaya ng paglapit ng kaibigan. Ang tagal mo naman, reklamo nito. Araw ng linggo iyon. Hindi ng araw na nagkikita-kita silang 5 magkakaibigan para magbanding at ngayong hapon ay napili nila magpalimig sa isang bar and restaurant. Sina Elise, May, Lordy at Sheena ay best friend niya noong high school at muli sila nagkasama-sama. Ngayong mga professionals sila. Sige, paalam ni Katrina kay James na binaba na ang kamay na nilahad kanina. Tinalikuran na niya ang lalaki pagkatapos itong tumango. May I know your name? Pahabol ni James. Some other time. Si Elise ang sumagot. Alam kasi nito na wala siyang balak patulan ang pangungulit ng lalaki. Bumalik sila ni Elise sa kanilang mesa. Sino yun? Tanong nito pagkatapos makaupo. Pagkibit-balikat ang tinugon ni Katrina. Iba na talaga ang maganda. Nangingiti. Sambit naman ni Elise. Magandang suplada ka mo. Sabad naman ni Sheena. Parati kang nilalapitan ng mga gwapo pero wala kang pakialam. It's not my thing. Kibit-balikat ang tinugon ng mga kaibigan niya. Inilibot ni Katrina ang kanyang tingin sa paligid. Gusto niyang manibago. Wala na kasi ang lalaki na bigla na lamang sumusulpot sa kanyang tabi at nagsasalita na kung ano-ano para lang acknowledge niya ang kanyang presensya. Wala na nga ang hinahanap-hanap niya ang lalaking iyon. Wala na siya sa Cebu. Ano ang kanyang aasahan? Susundan siya ni Tyler sa Manila? Kumusta ang debut party? At, tanong ni Lordy. Ayos lang. Tinatamad na tinunghayan niya ang kanyang Frappiletto. Saka yun sinaksak ng straw ng ilang beses. Alam niyo girls, dati pa namang dry itong si Katrina. Pero wala ba kayong napapansin? Para mas naging dry siya after niya manggaling sa Cebu. Si May ang nagsalita na ang kinakausap ay mga kaibigan. At dahil hindi siya ang kinakausap, na nahimik lamang si Katrina, hahayaan niya ang pagtripan siya ng kanyang mga kaibigan. Ganoon naman sila kapag nagkikita-kita ay isa sa mga miyembro ng barkadang pagkakaisahan. Sa pagkakataong iyon ay siya ang naisipan ng mga kaibigan na pagkaisahan. Baka nahulog ng kanyang heart niyan sa kung sinong lalaki sa Cebu na kanyang natiso doon, ani Sheena. Kawawa naman ang lalaking iyon. Malamang nabugbog sarado iyon dito kay Katrina, sabi naman ni Elise. Umiungos si Lordy. Hindi rin. Kapag puso na ang sangkot, tanggal ang katarayan ng kahit sinong babae. Porky okay na kayo ni Dustin Chase. Nagiging makata ka na. Pangaasar ni May kay Lordy. Seryoso? May natisod ba talaga itong si Katrina sa Cebu? Bakit parang sa pagbabalik niya ay mas naging nakakatakot ang kanyang aura?
lalo na sa trabaho. Sabi nga ni Kera, kibuin diliro siya nitong kaibigan natin. Bakit, Elise? Nag-aalala ka ba? Siyempre, nakasalalay ang buhay ng negosyo ko sa galing ni Katrina sa pagtatrabaho eh. Kaya naman pala, yun lang ang worth ko. Pero siyempre, joke lang yun. Mahal ko itong si Katrina, kaya nagwa-worry ako sa ghost effect niya. Biglang bawi ni Elise. Hindi na nakatiis pa si Katrina. Will you please stop talking as if I'm not around? Hala, napikon si Manong Peter. Natatawa namang sabi ni Sheena. Ni hindi ito naapektuhan ng pananaway niya. Ganoon naman ang kanyang mga kaibigan. Hindi nasisindak sa kahit anong hindi magandang reaksyon niya. Sino ba kasi ang dahilan ng pagkakaganyan mo? Nag-aalala na kami sa'yo. Tanong ni Lordy. Napagmuntuhin na nga si Katrina. Sa pakiwari niya, kung hindi pa siya magsasalita, ay mababalo na siya. 3 araw na mula nang siya umuwi galing sa Cebu, at sa loob ng 3 araw na iyon, ay pulo sakit ang dibdib lang ang kanyang dinadanas. Kahit kasi anong pilit niyang kumbinsi sa sarili, na dapat ay hindi siya nagpapa-apekto sa mga nalaman at dinanas sa Cebu, hindi siya nagtatagumpay. Sa pagbabalik niya sa Maynila, pakiramdam niya ay may napakalaking bagay na naman na nawala sa kanya. Kaya nga siya bumalik sa Cebu ay para buuin ang kanyang sarili at kalimutan ng mga hindi magandang nangyari sa kanya. Pero sa halip na mabuo, parang lalo pa yung nagkapira-piraso. Ang dating walang buhay niyang puso ay nagkabuhay muli. Natutuwa yung magmahal, pero agad din namang nawasak. Bakit kailangan niyang danasin ang ganoon? Sana, hindi na lamang niya binuksan ang kanyang puso sa isang lalaki kung gano'n masasaktan lang pala siya. And but she cannot control her freaking heart. Dahil sa kabila ng lahat, gusto pa rin niyang ipagpasalamat na minsan ay naranasan niyang makasama si Tyler at mahalin ito. Ayaw niya sanang isipin na mababaw ang damdaming iniaalay ng binata sa kanya. Pero ayaw rin naman niyang isugal ang puso at damdamin na walang kasiguruhan. Paano pala kung tamang warning ng kanyang isip? Katulad din ng iba si Tyler na palagi naghahanap ng number 2. Hindi nga ba't nakumpirma niya mula kay Charlene bago siya umalis sa Cebu na noon pa man, ay nagpaparamdam na si Tyler kay Chenica na kaya nga naroon si Tyler sa bahay na Charlene ng araw na umuwi siya sa Cebu ay dahil pinuntahan ng binata si Chenica. Nakuha lang niya ang atensyon ni Tyler dahil sa malaking pagkakahawig nila ni Chenica. Dagdag pang nalaman ng binata na siya classmate ito na umiyak noon sa playground. Siguro ay totoo na awa lang ang dahilan ng lahat ng effort ni Tyler na mapalapit sa kanya. At siguro din, alam nito, ang posisyon ng mami niya sa buhay ng kanyang daddy. Siguro, tulad din ng iba ito, iniisip ni Tyler na magsisettle siya sa pagiging number 2, tulad ng kanyang ina, kaya nag-effort itong mapalapit sa kanya. Pero hindi siya tanga para hayaan ang binata na matupad ang nais ito. Kuminsan man siyang nagpakontrol kay Tyler, hindi na niya hayaan pang maulit iyon. Pero hindi ba't sa huling sandali na nagharap sila ng binata, ay hindi rin naman ito magawang itapoy. Nagiwan lang siya ng mga salita na kalaunan, ay narealize niyang nagsimulang hamon para sa binata. Pero dahil wala rin namang Tyler na maali-aligid sa kanya, nangangahulugan lamang iyon na nag-give up na ito. Hindi pala kayang patunayan ni Tyler na mahal siya nito. Hanggang salita lang pala ito. Pero bakit siya nasasaktan sa isiping iyon? Sa kanyang pakiwari, ay gustong sumabog ng kanyang puso sa sobrang sakit. Oo nga't hindi naman siya umuo at nag-confess ng kanyang damdamin. Sa kabila niyon, ay nahihirapan at nasasaktan pa rin siya. Pakiramdam niya ay sasabog na siya dahil kinikimkim ang kanyang damdamin at hindi yun magawang isiwalat. Hindi napigilan ni Katrina ang manguluhang nag-uunahang naglandas sa kanyang pisngi. Dahilan kung bakit dinaluhan siya ng mga kaibigan. It's okay, Kat. You can tell us, sabi ni Sheena. I'm fine. Hindi isang lalaki ang mawasak sa akin. Sabay-sabay na napasinghap ang 4. Tila hindi makapaniwala ang mga ito sa kanyang naging pag-amin. Sino lalaking nanakit sa'yo? Tanong ni Elise na para bang tila handang sumugod sa gyera.
Nasa Cebu ba siya? Gusto mo, halugugin natin ang buong Cebu para makapaghiganti ka sa kanya? Si May. Walang sino man pwedeng maggrabyado sa kaibigan namin. Kaya, tara na girls. Paulan na natin ng bala ang lalaking iyon. Sabi naman ni Sheena. Lalo tuloy siyang napaluha. Sa kanila magkakaibigan ay siya, itong medyo malayo sa apat. Ayaw niya kasi lubos ang ilantad sa mga kaibigan ang sarili. Pero kahit pala ganoon, ang mga ito pa rin, ang tawag ng sumuporta at pumoprotekta sa kanya. Pinoprotektahan niya ang kanyang sarili sa lahat. Nag-aalala siyang dahil kahit sino ay pwedeng makapanakit sa kanya. Pero hindi naman pala lahat na nasa kanyang paligid ay masama. Mabait pa rin sa kanyang tadhana dahil binigyan siya ng mga tunay na kaibigan at tapat na kaibigan. Buntis ka ba, Katrina? Sabay-sabay silang napabaling kay Elise dahil sa tanong nito. Kapag kuway tumingin sa kanya sina May, Lorda at Sheena, hindi niya alam kung sisibangot o matatawa. Ano bang sinasabi ninyo? Hindi nga niya ako nahalikan eh. Hindi pa niya nakukuha ang bataan? Paniniguro pa na Elise. Bakit parang nanghihinayang ka? Tanong ni Sheena. Sa totoo lang, iyon, ang totoo niyang nararamdaman. Nang gabing muntik na lumapat ang mga labi ni Tyler sa kanyang mga labi. Nakakapanghinayang. Inarapan niya si Sheena kapag kuway hinarap sa Elise. Gusto mong sakalin kita? Hindi ako makapaniwala na pinag-iisipan mo ako ng kanyan, Elise. Hindi ako easy lay, no? Nakakakilala ko pa lang. Bibigay na. Natawa na siya ng tuluyan. We, totoo ba yan? Capable ka nang tumawa sa kabila ng problema. Nagtataka at hindi makapaniwalang sabi ni May. Ngiti lang ang sinagot ni Katrina. Nag-high five naman ang magkakaibigan. Ang galing naman pala ng lalaking iyon. Ginawa kang Power Rangers. Nagtatransform. Muli ay si May. Ano magaling? Si Tana Elise. Pinaiyak ng damuhang iyon ang bato nating kaibigan. Sasabihin mong magaling? Kaya nga eh, he brings out the best and worst in Katrina. O di ba magaling? Sa dami ng lalaking umaali-aligid yan sa kaibigan natin. Idagdag pa yung lalaki kanina sa counter. Yung damuhang taga-Cebu lang pala ang tutuhog sa puso ng kaibigan natin. Teka, gwapo ba naman? Well, napangiti si Katrina. Kung gwapo nga, pero magaling naman magpaiyak, baka salvage ka na lang. Ayoko pa naman nagkakaganyan ka. Hindi ako sanay. Nakasimangot na sabi ni Elise. Bumaling ito sa kanya. Kung ganoon pala, na hindi naman naka-score, move on ka na. Question ito. Parang ang daling gawin, no? Sarkastiko niyang sabi. Nagkanya-kanya namang buntong hininga ang apat. May I join you? Tyler? Napabaling silang lahat sa lalaki ng salita, malapit sa kanila. Pero, nadismaya na naman si Katrina nang iba ang kanyang malingunan. Bakit parang ang lahat ng lalaki ay nakakabosa sa Tyler? Kung sa bagay, nakakahawig din ang timbre ng boses ng lalaking ito kay Tyler. Kung meron mong pagkakaiba, konting-konti lang. Nandito ka pala, Aniya. Hello, Junard. Hi, Junard. Nagkanya-kanyang bati ang mga kaibigan niya sa bagong dating. Humila naman si Junard ng bakat ni Celia at nakihalo sa kanila. Hindi maunawaan ni Katrina, pero parang iba ang bukas sa mukha ng nakatatandang kapatid. Napaka-friendly. Ano na naman kaya ang tumatakbo sa utak nito? Kailangan na pala namin umalis ni May. May lalakarin pa kasi kami. Paalam ni Lordy. Kami rin ni Sheena. Sabi naman ni Elise. Kung hindi lang kabastusan, ay iiwan na sana ni Katrina ang kapatid. Baka kasi, hindi na naman maging maganda ang paghaharap nila. Pero dahil maayos namang lumapit ang nakatatandang kapatid, kaya papakiharapan din niya ito na maayos. Nung isang araw pa ako nakabalik. Sa Cebu pa lang, ay balak ko talaga kitang kausapin. Panimula ni Junard na mapag-isa na sila. At tungkol naman saan ang pag-uusapan natin, mataray niyang tanong. Maganda na sana ang kanyang mood, kundi lang ito dumating. Look, I'm not looking for a fight. Sa Cebu pa lang, gusto ko na makapag-reconcile sa'yo.
Pero hindi ako makabuelo kasi palagi mong kasama ang kaibigan ko. I mean, si Tyler. Really, ha? Nag-iba yata ang ihip ng hangin. Oo nga, nakakapagod na rin kasi makipagkompetensya. Kaya naisip ko, bakit hindi na lamang tayo magkasundo? Napaunod sa pagkakaupo si Katrina. May kakaibang nangyari. Hindi ako nakikipagkompetensya. Giit niya. Yun nga eh. Hindi ka pa nakikipagkompetensya. Talo na kagad ako. Huminga ito ng malalim at muli siyang hinarap. Nandito ako para kay Daddy. Kilala mo ako, Katrina. Hindi ako mag-aaksaya ng panahon. Nalapitan ka. Kung may iba pa akong choice. Pinigil ni Katrina ang paghulagpos ng damdamin. There he was. The usual Junard. Mapagmataas at hindi kayang lunukin ng pride. Why am I surprised to hear that? Kailan mo pa kinailangan ang isang walang kwentang katulad ko? Katasarkasang Katrina, I'm serious. Tila nagtitimpi lang na sabi ni Junard. Pasalamat ka at masyado kang mahal ni Daddy na gusto niya magkasundo-sundo tayo magkakapatid. May nahimigan siyang paninibugho sa tinig na nakatatandang kapatid. Maski nga naman, outsider siya sa pamilya, ay hangad pa rin ng kanilang ama ang magkasundo sila magkakapatid. Kaya ka ba nandito ngayon? Dahil sa gusto ni Daddy? Oo. Nadismaya si Katrina sa sagot ni Junard. Pero ano pa bang kanyang aasahan? Hindi lalapit sa kanyang kapatid kung hindi malalagay sa alanganin ang reputasyon nito bilang isang mabuting anak. At alam mong sumail ako, hindi ba? Paano mo naisip na susunod ako sa gusto ni Daddy? Because you love him. Alam ko, sa kabila ng pagmamatigas mo, mahal mo ang ama natin. May katiyakang sabi ni Junard. Hindi magawa ni Katrina na magkaila. Nagpatuloy si Junard. Naging salbahe nga siguro ako sa iyo, Katrina. Ilang beses ako napagsabihan ni Mami tungkol sa mga ginagawa ko sa iyo. Bumuntong hininga ito at umiling-iling. According to her, I would not be able to defeat you because you were brave enough to face everything. And I realized she was right. Kailan ko lang din naisip iyon nung bumalik ka lang sa Cebu at sa halip na sa bahay ka ay kina-Jerlyn ka tumuloy. Pinatunayan mo sa amin na hindi mo kami kailangan at wala ka nang pakialam sa amin. Bumuka ang bibig ni Katrina para magsalita pero sinunyasan siya ni Junard na huwag magsalita. Pero kung nagagawa mong tiisin si Daddy, siya ay hindi ka magagawang tiisin. Nag-aalala ako sa kanya. Noong party ni Jerlyn, ay hindi mo siya kinausap ng maayos. As usual, nagtalo kayo. Pinababalik niya ako sa kumpanya. Tumanggi ako. Hindi na nagtataka pa si Katrina kung alam ng katatandang kapatid ang kanilang pagkatalo mag-ama sa party. Parang anino ng kanilang ama si Junard. Kung saan naroon ang kanilang ama, tiyak, nasa malapit lang si Junard. Yun na nga. Hindi man sabihin ni Daddy, alam ko, dinamdam niya ang malamig mong pakikitungo sa kanya. Wala ka malambang malasakit sa kanya. Matanda na si Daddy, Katrina. Napakahirap ba para sa iyo na paligayahin siya? Ama mo pa rin siya. Saglit, na tumalim ang mga mata ni Junard. Siguro ay nayayamot na ito sa ugaling pinapakita niya sa kanilang ama. Pero, masisisi ba siya ng mga ito? Itinuring siya ng mga kapatid na outsider sa pamilya. Pinasama siya sa paningin ng kanilang ama. Ginawa ng mga ito ang lahat para magkalayo ang loob nila ng kanyang Daddy. Ano ang inaasahan ng mga ito? Magiging attitude niya. Kasalanan niyo. Hindi niya napigilang sisihin ng kapatid. Napatiimbagang si Junard. Fine, I apologize. Ramdam ni Katrina na napipilitan lamang si Junard. Pero dahil yumuko ang paunong Nara, isang malaking bagay na rin iyon. So, what are you really up to? Lumambot ang mukha ni Junard. Para ito negosyanteng nanunuyo sa isang kliyente. I'm organizing an intimate welcome party for you. Tayo-tayo lamang, anak. Gusto ko makita ka ni Daddy na okay na tayo magkakapatid. Nababalik ka na sa amin. No, marin niyang tanggi. Gagawa lamang tayo ng peking eksena sa harap ni Daddy. Pero hindi totoo ang lahat. The reconciliation is fake.
It's up to you. Kung peke ang pagtanggap mo sa amin, the reconciliation will be fake. Pero sa parte namin, everything is real. Napanganga si Katrina sa sinabi ni Chunard. Yes, di ako ganun kasama para habang buhay kang ilayo sa pamilya. Katulad ng sinabi ko, makikipag-ayos ako sa iyo dahil kay Daddy. Gusto kong kahit huli na, mapasaya natin siya. Kinausap ko na rin sina Jasmine at Jean. Umayag na sila makipagkasundo sa iyo para sa nalalapit na birthday ni Daddy. That would be a great gift for him. Pero next month pa ang birthday ni Daddy. Kaya nga, inaayos ko na ngayon. It will be an advanced birthday gift for him. Plano sana namin mabuo tayo sa kanyang birthday. Katrina felt an unwelcome feeling. Sinasabi ng isipan niya, maganda ang ideya ng kanyang kapatid, but something did not feel right. Bakit parang sa kabila ng mabuting layo ni Chunard, ay nakakaramdam siya ng kakaiba? Parang hindi na maramdamang totoo ang pakikipag-ayos sa kanya